Ngayon, paano ka ba nagagawa ng module ni Python? So, halimbawa, may mga ginawa kang utility tools, gusto mong i-share sa iba para gagamitin na lang, ano mo gagawin? Gawa muna tayo na napakasimpleng tool. Let's say, meron ka lang ditong addnum, 1 and 2. So, return lang natin yung sum. And kalimitan, ginagamit lang natin yan. So, halimbawa, addnum, oops, nasa natin yung numbers. And then, i-run natin. Lalabas yung total. Nagana. Ayan. So, since nagana na yung function natin, gawa tayo ngayon ng isa pang file. So, let's say, ang pangalan niya ay tools.py. Kopyahin natin ngayon or i-move natin yung ginawa nating function. Lagyan natin dito. Save natin yan. Balik tayo ngayon dito. Paano natin i-import yung laman ng tools? Ito yung unang para ma-import mo yan. Sabihin mo lang na import tools. Try natin. Ngayon, kailangan mong ilagay dito ngayon yan. Tools at addnum. Testingin natin kung gagana. Pag wala kayong run dito at gusto nyo i-invoke yung console mula rito sa VS Code, press nyo yung control tilde, yung katabi ng 1. Teka, papakita ko sa inyo. Kasi Windows merong on-screen keyboard. Para lang mapakita ko sa inyo ano yung kailangan yung pindutin para lumabas yung console. So, ito yung control, ito yung tilde. So, press natin yung control, tilde. Lalabas na sa ilalim. Mula dito, type lang natin ulit, Python. Save muna natin to. Yun. Balik tayo dun sa original. Ngayon, kung ayaw nyo na may prefix na ganito, gusto nyo yung original lang na addnum, pwede rin ganito gawin nyo. Tools, or yung pangalan ng module, import, anong function or class yung gusto nyo i-import. So, yung addnum. So, ngayon, pwede na natin tanggalin yung tools. Save ulit natin yan. Pag nirun natin ulit yan, nagana ulit. So, ngayon, nakakagawa na tayo ng module. Pwede natin yung i-share sa iba, tapos papakita lang natin kung paano siya gamitin. Now, be careful sa pagpapangalan ng module, no? Kasi ngayon, ang ginamit natin tools, normally wala namang ganyang module si Python. Pero kunyari, ginawa natin tong existing. Kaya halimbawa, ginawa natin siyang OS. Kasi alam natin na si Python, merong OS na module. Gagana ba to? Testingin natin, ha. Yung una, gamitin natin yung direct lang, import OS. Alam natin na kakapit natin yan dyan. Save. Ulit natin to. Nakikita natin na nag-error. So, ang ginagawa ni Python, inuuna niya yung built-in. Kaya, merong somewhat protection. Pero, what if yung OS mo nasa loob ng folder? Kunyari, ilagay natin yan sa gawa tayo ng folder na tools, and then yung OS, lagay natin sa loob. So, mula dito, gawin natin from tools, import OS. Save natin. Tingnan natin kung gagana.
So nakita natin dito, na-access niya ngayon tong add num. Pero hindi ito maganda kasi ginagamit natin yung existing module ni Python. Ito yung iwasan nyo. Lalo na pag malaki na yung projects nyo, mahihirapan kayong i-debug kasi pag tinignan ng ibang Python programmer yan, iisipin nila yan na yung OS, yan yung built-in module ni Python. So yun lang, ingatan nyo. Hanggang sa susunod na tutorial, kita ulit tayo. Thank you.